Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Madami ang mga fans ng Saudi sa social media ang nagpoprotesta at nagrereklamo na dapat umano ay panalo sila. Una nga daw ay naniko si Justin Brownlee. Dapat umano ay offensive foul ito. Pangalawa ay nag-travel nga daw ito. Well, kung titingnan natin ito ng maigi mga kaibigan, yung siko na binigay ni Justin Brownlee ay hindi naman ganun kalala, marginal lamang ito. Siguro kung nag-flop nga ng konti yung player nila ay pwedeng natawagan pa ito ng foul. Ganun pa man ay hindi niya ito ginawa, so hindi na nga natin kasalanan yon. Habang sa usaping travel naman ay oo, medyo nag-shuffle nga talaga ang paa ni Brownlee at nag-take siya ng 4 steps. Nakita ba natin ito sa replay? Oo. Subalit malaking tanong nga dito ay nakita ba ito ng mga referees at the moment? Ang sagot ay hindi. Anong magagawa natin? Pasensyahan na nga mga kaibigan, tapos na ang game, panalo ang Gilas at talo ang Saudi. May laro tayo mamaya sa quarterfinals at pwede silang manood. At the moment ay hindi madaming nakapansin ng traveling na ito. Subalit lahat napansin nga kung paano sila nag-choke at unti-unting tinunaw ang kanilang lamang sa final minute ng 4th quarter at kung paano sila nanlamig sa overtime at binigyan ng mga panapos sa 3 points ng Gilas Pilipinas. Hanggang sa tuluyan na nga itong natalo. Breaks of the game nga mga kaibigan. Better luck next time na lang nga sa mga fans ng Saudi. Tiyak naman naaangat ang kanilang level of play kung may pagpapatuloy nila ang sistema na ito. Isa pa ay binigyan nga sila ng instruction ng kanilang coach na i-foul kaagad kung sino man ang makatanggap ng bola, subalit hindi nila ito ginawa. Kaya naman ayun, naipasok nga ni Brownlee ang 3 points. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Jaylen Brown. Ang former East Finals and NBA Finals MVP ay nasa kanyang Asia Tour ngayon para i-promote ang kanyang sapatos. At dumating nga siya sa ating bansa kagabi lamang. At ang first stop niya nga ay sa bahay ng ating pambansang kamao, ang nag-iisang 8th Division World Champion sa kasaysayan ng boxing, Manny Pacquiao. Nagkaroon ng katuwaan ng dalawang atleta. Nagkwentuhan sa boxing considering na ini-implement din nga ito ni Jaylen Brown sa kanyang training. Ang tatay din ni Brown ay dating pro boxer din mga kaibigan. Naglaro din sila ng chess at hindi nga pipitsugin si Brown sa chess mga kaibigan. Varsity at captain nga siya ng chess club nung siya ay high school. Subalit natalo nga daw ito ni Pacman base sa kanilang mga pag-uusap. Nagpalitan din sila ng autograph sa sapatos at sa boxing gloves. Si Jaylen Brown ay isang very well-spoken athlete at isa sa mga lehitimong matalinong tao sa loob ng NBA. Nung siya ay nasa kolehiyo ay naimbitahan nga siya ng NASA na mag-internship para sa kanila. Ganun pa man ay mas nag-focus nga siya sa basketball at mukhang tama naman ang kanyang ginawang desisyon dahil hundreds of million na nga mga kaibigan ang kinita niya dito. Sa susunod na NBA season ay masusubukan nga talaga ang galing ni Jaylen Brown bilang ang number 1 option ng team dahil sa Achilles injury ni Jason Tatum. Sa palagay nyo ba ay mapapangunahan niya ang Boston Celtics sa playoffs?